Sa pag-apply ng TIN number online sa ORUS, ang kadalasang tanong ay ano nga ba yung transaction or purpose na pipiliin natin sa pag-apply ng TIN number. Isa-isahin natin itong mga ito at magbigay na rin tayo ng halimbawa. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Orus, kapag gagawa na tayo ng account, pipili tayo ng option kung wala pa ba tayong existing TIN. Kapag ganyan, ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nag-register sa Orus ay gusto nating magkaroon ng TIN number na depende na rin sa nire-require sa atin. Ngayon, sa user type transaction, may mga pagkakataon na nade-decline or nare-reject dahil mali yung pinili dito. Ngayon, isa-isahin natin kung saan ka nga ba pasok. Dito ba sa business as professional? Dito ba sa EO98? Isa-isahin natin itong mga to. Para sa Get TIN for Foreign National, sa pinakamadaling salita, ito yung mga foreigner or dayuhan na nakatira o nagkatrabaho sa Pilipinas. Kung hindi ka foreigner, hindi mo na rin ito concern. Bottom line, kung hindi ka naman foreigner, hindi ito yung pipiliin mo. Pero ito yung mga dahilan para sa mga foreigner. Kung sakaling nagtatayo sila ng negosyo, kailangan ng work visa, bibili ng property katulad ng condo, magtatrabaho sa kumpanya dito sa Pilipinas, at yung iba pa dito katulad ng pag-aayos ng estate or inheritance, permit para makapag-aral, ito yung pipiliin natin. Tandaan lang na yung tourist visa is not for working. Hindi ka pwedeng magtrabaho kung tourist visa lang ang meron. Ngayon, balik tayo sa pangalawa, yung business as professional. Anong ibig sabihin nito o sino yung mga pasok dito? Para sa mga freelancers, experts, at licensed practitioners o yung mga nasa PRC. Ang binabayaran ay yung oras mo or license mo or yung pagiging professional mo. Kumbaga, nag-render ka ng service. Halimbawa, freelance graphic designer, nag-offer ng services like paggawa ng logo or mga material na kailangan ng skills mo as graphic artist. Sakaling teacher or private tutor para sa mga bata, ito rin yung pipiliin. Para sa mga content creator na gagamitin ang sariling pangalan sa pag-register sa BIR, register a business as professional ang pipiliin din. Ilan pa sa mga halimbawa, yung mga technical consultant, freelance writer or basically mga freelancer, accountant na hindi employed, architect, developers, photographer, at maging lawyers o yung mga halimbawa pa ng doktor o iba pa, kasama yan sa business as professional. Tandaan lang na kung sakaling nag-register kayo as business professional and then later on magkatrabaho kayo, sabihin nyo sa HR kasi kailangan i-update yung category ng TIN number ninyo. Kailangan kasi for employed yon kasi may ibang tax type na nakapaloob doon. Also, kapag nag-register kayo as business professional, nag-expect na rin yung BIR na i-register nyo yung business sa kanila. At meron tayong ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-register ng business as freelancer professional. Pwede dito kung saan makakakuha kayo ng certificate of registration, maging itong nakikita natin at yung pag-issue na rin ng resibo. Mag-file na rin quarterly at annually ng ITR at mag-bayad na rin ng karampatang tax para sa mga kinita natin. Depende kung nag-file ka ba ng graduated or income tax rate. Pero basically, kapag ito yung pinili ninyo, hindi natatapos sa pagkuha ng TIN number. Kailangan nyo mag-register sa BIR ng business. Dinedeclare nyo sa kanila na kumikita na kayo at magbabayad na rin kayo ng tax kapag ito yung pinili ninyo. Next naman ay register a business as single proprietorship. Ibig sabihin, possible na meron ka talagang establishment. Meron kang tindahan or online seller ka na nagbebenta ng produkto. Basically, isa ka ng negosyante na may binibenta under trade name or brand. Pwede nag-offer ka ng bakery, pwedeng meron kang mga store, or meron ka ring dropshipping. Pwede rin naman na meron kang cafe, nagbebenta ka ng mga electronics or gadgets, merong tindahan, printer, o iba pa. Kapag meron kang DTI katulad ng mga TNVS rider o yung mga Grab katulad niyan, dapat mag-register ka na rin sa BIR. Pag may DTI, ibig sabihin single proprietor ka at yung TIN number mo dapat dito yung registration. Possible magkaroon ng penalty kung sakaling meron kang DTI pero hindi ka pa nag-register sa BIR.
Ngayon, almost pareho naman itong professional or single proprietor. Bakit? Pwede kasing hindi ka nagbebenta ng produkto, nag-offer ka pa rin ng services o ginagamit mo yung skills mo, katulad nitong content creator, technical consultant, or mga freelancer. Pero gusto mo ng trade name under DTI. Kapag ganyan, kahit hindi ka nagbebenta ng produkto, services yung ino-offer mo, pero meron kang trade name, single proprietorship ang pipiliin. Pwede rin naman combination ng dalawa, yung professional and single proprietorship. Kumbaga, content creator ka na nagbebenta ka ng merch sa channel mo, interior designer ka na nagbebenta ng mga furniture at iba pa. Baker na nagbebenta ng cakes, photographer na nagbebenta rin ng mga printer or albums, tutor ka na nagbebenta ng educational materials. Ang pipiliin mo ay yung number 4, professional and single proprietorship. Tandaan na kahit combined ito, isang TIN number lang ang gagamitin mo para sa registration. Dual income from skills and from the products na ina-offer mo. Ngayon naman, ito yung kadalasan nagagamit lalo kung hindi ka pasok sa kahit alin man dito. Also, kung hindi ka rin mag-register sa BIR, wala kang annual or quarterly tax filing na gagawin kasi nga wala ka pa namang kinikita or nire-require ka ng TIN number para sa mga transactions sa government or sa mga private companies katulad ng bank. Ano yung mga halimbawa nito at para saan ba ito? Ito ay one-time TIN para sa personal at administrative na transaction. Hindi ito para sa pagnenegosyo o pagtatrabaho bilang empleyado. Tandaan, kung balak mag-apply ng trabaho, huwag gamitin ang EO98 kasi baka magkaroon ng issue sa TIN number mo. Kapag ganyan, kadalasan HR or yung company yung nag-handle ng pag-issue ng TIN number, ibang form ang gagamitin nila. Pero katulad ng sabi natin kanina, kung kailangan ng TIN number, lalo sa mga transaction na nire-require sa atin at hindi ka pasok sa mga ito yung dapat piliin, kadalasan EO98. Ito yung mga halimbawa, nag-a-apply ka ng driver's license, kailangan ng TIN number, mag-apply sa ORUS gamit ang EO98. Sumunod, kapag na-require ka ng TIN number para makapag-open ng bank account, also kung mag-apply din ng passport, kukuha ng government ID, police clearance, o di naman kaya mag-apply ka ng personal or housing loan at kailangan ng TIN number para dyan, EO98 ang pipiliin, bibili ng real estate or may minana, inheritance or estate tax, bibili ng sasakyan, o di naman kaya mag-apply ng scholarship, ang pipiliin dyan ay ang EO98 or one-time taxpayer. Lastly, yung get TIN for OFW or OCW. Ito naman ay yung mga kababayan natin na nasa abroad na kailangan kumpletuhin yung mga legal at financial requirements dito sa Pilipinas. So sila yung nagtatrabaho sa ibang bansa at merong financial transaction dito. Halimbawa, nag-open ng negosyo or investment dito sa Pilipinas pero nasa ibang bansa. Bumili ng kondo o lupa sa Pilipinas, nag-apply ng housing loan, may sinettle na estate taxes mula sa inheritance o minana, nag-invest sa isang local business dito, may joint account, kailangan ito for remittance compliance, tax residency proof, future planning, at iba pang investment katulad ng sa kooperatiba, ito yung pipiliin mo. Kadalasan for OFW na may kailangang TIN, ito yung choice na pinaka-applicable. So, yun yung iba't ibang mga user transaction at yung mga halimbawa. Ngayon, isummarize lang natin, under EO98 or OFW, hindi kailangan ng DTI. Ang mag-require lang is yung sole proprietor at yung hybrid. May mga expected ba na monthly filing? Ganito kasi yan. Kapag nag-register ka as business, mapa-professional or sole proprietor, quarterly or annually, kailangan meron kang ifa-file na tax. Or else, pag meron kang TIN number lang at na-detect ng BIR na hindi ka nagpa-file quarterly or annually, lalo kung nag-register ka as a business, which is ito yung tatlo, possible magkaroon ka pa ng penalty. At ang pinaka-main purpose talaga ng mga TIN, halimbawa kung meron kang negosyo, may binibentang product, ang pipiliin mo is yung sa business. Pero kung kakailanganin lang ito as part ng requirements doon sa transaction mo, halimbawa sa gobyerno o sa bangko, ang kakailanganin mo ay yung EO98. Linawin lang natin na kung may TIN number ka, hindi ibig sabihin na yung negosyo may automatically registered. Hiwalay ito, nangangailangan pa to ng pag-issue ng resibo sa'yo, kailangan ng hiwalay na form, at bibigyan ka rin ng certificate of registration na siya nakapaskil or nakadisplay doon sa area o sa establishment form.
Ngayon naman, kung sakaling alam nyo na yung tamang user type or transaction, pwede na kayo mag-register sa Orus at kumuha ng TIN number. Ginawa namin yan sa hiwalay na video, pwede nyo i-check itong mga nasa baba o yung link ay nasa description. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!